mga friends, kumusta kayong lahat? Welcome back to my channel. Medyo busy tayo talaga sa ating work, kaya medyo unti lang ang ating mga uploads. Ayan, pasensya na kayo, medyo busy lang po. Ang itong vlog na to guys is just one of the awareness na kung saan ano ang natutunan ko, kung ano ang na-experience ko sa kultura ng Amerika. Kasi I was born and raised in Philippines at saka iba ang ating kultura doon, iba ang ating practices doon compare dito. Ngayon, ang una kong observation na ang mga tao dito ay tinatawag nila, ang kanilang mga boss, tinatawag nila sa kanilang mga first name. Pangalan ko halimbawa Grace, yung aking mga kasamaan sa trabaho, tawag nila sa akin Grace. Hindi kagaya sa Philippines, address tayo Sir, Ma'am, or Madam. Dito, hindi po first name. And also, some and mostly, especially yung mga American, they address yung kanilang parents sa kanilang first name. Nung unang ko yan narinig guys, sa totoo lang, parang awkward yung feeling ko. Sabi ko, parang ang pangit naman yung tinawag niya yung mama at papa niya sa kanilang first name. So, yan, first hand talaga, narinig ko yan sa some of my patients na tawag sa kanilang nanay at tatay sa kanilang mga first name. Okay. And dito, kung magbisita ka sa kanilang bahay, or sa ating mga kahit kamag-anak natin dito, we have to set an appointment. Hindi naman ibig sabihin nagpa-special ka, no. Ang reason, lahat dito mga tao ay busy. Lahat dito ay nagtratrabaho. Ngayon, kung mag-set ka ng appointment, syempre they have to consider na pag nagbisita ka sa kanila, syempre absent sila sa work nila, mag-allot sila ng time para sa iyo. So kaya nga kailangan talaga ng appointment na kung saan magbisita kami sa bahay ninyo. Okay? And also guys, yung invitation, birthday party, wedding party, any form of party or invitation. Kung ikaw lang talaga ang ginimbita, ikaw lang. Bawal magdala ng isa pa. Sa ating mga Pilipino, kultura natin, kasanayan natin, kung inimbita ko si Maria magdadala ng Juana. Si Juana naman na nainimbita ni Maria, mag-iimbita naman ng isa pang tao. So, which is mali yon. Kasi, sa totoo lang, halimbawa dito, invite kita. Unless nasabi ko, bring your family. Ibang story yon. Pag ikaw lang talaga in-invite, ikaw lang talaga magpunta. Kasi, yung handa ng family is only prepared for this certain number of people. Ganon. At also, ang natutunan ko din at na-experience ko, yung magpunta ka sa party, magdadala ka, patlak, ayan, magpapatlak. At yung pagtapos na ang party, tapos ang kainan, tapos na ang sayawan, yung nag-host ng party, magbibigay yan ng ziplock o magsabi na yan siya, okay, you can, bring. Tawag kasi dito to go. To go, ibig sabihin, kuha ka ng pagkain mo, dalhin mo pa uwi. Ayan, to go. And dito naman guys, another learning ko din dito, yung pagbili ng mga gamit, damit, sapatos, o kahit ano. Kaya meron ditong sales tax dito sa California, 7.5. Ayan. Halimbawa, damit ko dito, 100 to bili ko. So, ang 100 na yan, hindi lang yan ang price pa. May plus pa yan na 7.5 na sales tax. Ganon. Kaya naalala nyo yung si Flora nagregalo sa akin ng bag. Kasi yung bag doon sa kanila, may binibilhan sila doon na walang tax. So, kaya medyo mura.
And dito, ang last, ay yung tip. Ang tip dito ay mandatory. Kung sa restaurant ka kumain, nakalagay na yan, automatic na yan dyan, options, 15%, 18%, 20 to 22%. Ayan. Dito. Kung magpamassage ka guys, ganon pa rin. Merong tip. Magpalinis ka ng kuko mo, merong tip. Pa-deliver ka ng pagkain mo, merong tip. Ayan. So, ibig sabihin dito, lahat dito ay, kumbaga, yung parang sa feeling mo, parang nakakaano naman to, nakakatakot. Hindi nakakatakot. Parang culture shock ka. Kung halimbawa bago ka pa lang sa isang country at saka ito ang naranasan mo, syempre, mako-culture shock ka. Pero, in the long run, you have to learn. You have to learn kung ano yung mga pinapractice ng isang country na kung saan ka nakatira. Kung na-watch mo ang videong ito, kung saang country ka man, ano pa ba ang mga bagay na na-experience mo sa ibang country na hindi mo na-experience sa Philippines? Comment down below. Thank you!